Hello guys, good morning. So come with us to fly in Melbourne, Australia. So at this stage po is chine-check-in na namin yung baggage namin kasi nga maaga kami nadating sa airport. Nagising kami I like 5 a.m. in the morning and our departure time is 9 a.m. going to Melbourne. And after namin makuha yung sticker for our baggage, then dumiretso na kami sa second which is yung mukhang tablet na nakikita nyo dyan. So, dyan namin ilalagay yung bag namin for delivery. Charis. Yun na nga. So, after mascan ng bag dyan, so it's time for that baggage to get delivered. So, at this time, naglalakad-lakad lang muna kami kasi bago lang kami nag-breakfast niyan at may 1 hour and 30 minutes pata kami kasi nadating kami dyan is 7:30 if I'm not mistaken, nakalimutan ko na. Ayun, ikot-ikot lang kami para patayin yung oras namin para hindi kami maboard, kakaupo sa sa table namin doon sa kinainan namin. Tapos ito yung sinabi ko kay Josawa na bilhan mo naman ako ng bag kasi I don't have bag na. Tapos sabi niya wag na kasi super mahal dyan mga te, hindi afford. Yung mga binibenta sa loob ng sa airport is sobrang napakamahal. Kung bibilihin mo lang siya sa mall, nasa murang halaga lang. Kaya kung dito ka sa airport, yung price niya is nagiging times 2. Kaya wag na lang, sa mall na lang. Diba? So, ito na yung papunta na kami sa gate namin, which is our gate number is number 4. And what is most special for this number is lucky number siya sa amin. Kasi nga, medyo may slow love story in relation. So, may ako na siya i-share kung anong meron sa number 4. At ito yun, marami ng tao na nakaupo, naghihintay na mag-open na yung gate. Pero dito sa sa Australia, may numbering sila. Kumbaga, group 1, group 2, group 3, and group up to 6. And our group is group 6, which means kung ikaw yung pinakalas, ikaw yung uupo sa pinakaunang aisle ng airplane. Tapos inuuna nila yung the lesser the number, ikaw yung nakaupo sa likuran. Ang kagandahan lang dito sa Australia, yung airport nila is, easy process, wala kang stress, hindi ka napapagod kakatayo, kakahintay kasi tinatawag nila kung anong group ka. Ayun. So, upo ka lang muna dyan. Hindi ka ma-stress kakatayo, hindi pa sumasakit yung paa mo. Anyways, ito yung time na sinabi ko kay Josawa na anong feelings niya, excited ba siya na pupunta sa Melbourne. Tapos sabi niya, yes, oo naman. Kasi nga, we have the same birthday. So, pupunta kami doon para i-celebrate yung birthday namin kasi we have the same birthday. So, ito yung time na nasa loob na kami. Hindi naman nasa loob ng airplane. Naghihintay kami ng queue kasi yung mga flight attendant, chine-check nila yung bawat boarding pass ng traveler before makapasok sa mismong airplane. And ito na, we're excited to fly in Melbourne na kasi it's my first time to fly in Melbourne. Pero yung asawa ko nakapunta na siya sa Melbourne, I think 3 years ago. And we are both excited because we are almost there. Sasakay na kami ng airplane. Not too long now. At siniredy na namin yung boarding pass. So ito yung itsura sa loob ng Qantas airplane. Kung nakikita nyo yung mga tao sa unahan, yung may red seat, ganun, mga business class yan sila. And after the seats of the business class, nasa likuran kami, which is my covered yan. Kagandahan lang dito sa Qantas airplane, even though it's domestic flight, may iPad sila sa likuran ng upuan. So, nai-enjoy mo. Pag naboboard ka, nai-enjoy mo yung movie, music, and nakikita mo rin yung time travel, which is ilang minuto na lang para makapag-land na yung airplane. Tas na-update ka din sa gaano kataas yung airplane, yung temperature sa labas, churba, ek. So sabi ko kay Josawa dyan, baby, I'm so excited na kasi nga first time ko mag-travel, going outside Australia to see, just to experience. Kasi nga, dapat sana pupunta kami ng Pilipinas, which is to celebrate our birthday with my parents. And ayun na nga, hindi pinayagan ng
company kasi nga baguhan lang. Ako lang baguhan sa kanila. So, need ko pa tapusin yung probation period. So, yeah. Ayun guys, so kung nakita nyo yung reaction ko sa unahan, na-shock ako kasi nagbiglang umugog yung airplane, yung turbulence. So hindi ko na in-expect na ganoon kalakas ang ugog. Hindi naman ganoon kalakas ang uwi naman. So, sinabi ko kaya pa ang sakit ng tiyan ko, parang lahat ng internal organs ko ay umugog sa loob. Sabi niya, okay lang yan, wag kang mabahala. Natural yan. As always, meron talagang turbulence kung laland na yung airplane, like almost landing na. Tapos sabi niya sa akin, what if na lang kung pupunta ka ng Pilipinas and it's 8 hours travel, paano mo i-handle yung turbulence? Sabi ko, ay, wag mo na yung isipin mo na lang natin yan kung nandun na tayo. Kung nasa airplane na talaga tayo. Tapos kung nakikita nyo, almost landed na. Yan yung sinasabi ko sa inyo na may, iPad in front of you para hindi ka ma-bored. And yes, here we are in Melbourne, just landed. So hinahanap namin yung number kung saan naman i-claim yung aming baggage. So si Jusawa ang lakas maglakad. Hindi ko kinakaya kapag naglalakad siya sa akin, nako. Nagra-run. Tas exactly, we got into that number which we have to claim our baggage. Very timing kasi nasa yung malata namin is nasa harapan na niya talaga. So we're closing down there, papunta ng rental cars kasi nag-book kami. Parang easy na naman kasi nag-travel kami papuntang yung mga tourist spot destination in Melbourne. So, dito kami sa 6 car rentals kung saan ako nagtrabaho nung una, which is my very first job here in Australia. So, ito yung labas lang sa Airport Terminal 1, domestic flight, 1 minute walk lang. At least hindi nag-aano ka-busy. So, nakuha namin yung car namin ng, mas madali. Tapos, ito yung daanan papuntang daanan talaga siya mga te. Oh my God. So yes, ito yung road ng Melbourne. Medyo okay, malaki yung road nila. And si Jusawa hindi gaano naging comfortable sa cars na na-receive namin. Kasi binook namin na car is hatchback lang, which is maliit. Kasi nga, hindi sanay si Jusawa mag-drive ng sedan. Kasi yung car namin is SUV, which is small SUV. Kaya gusto lang niya mag-drive ng small hatchback para hindi naman siya gaano mahirapan mag-parking kasi nga hindi namin kabisado yung Melbourne. Tas first time niya din nag-drive dito sa Melbourne. And paunti-unti nagiging comfortable naman din siya sa sa car namin. So we just decided to go straight to our hotel since plinan talaga namin na pumunta sa Brighton Beach, but sabi ni Jusawa na wag na lang kasi nga medyo malayo yung pagtatravela namin the next day morning, kaya pahinga na lang muna kami since maaga kami nagising. So ayun na nga, nagutom ako. Sabi ko kay Jusawa na bumili na lang kami ng food in advance kasi baka walang mabilhan dun sa pagsistayhan namin. So bumili lang kami ng chips, like snacks, and then since my partner is vegan, so he won't eat non-veg, bumili na lang kami ng ready-made food for him, just panigurado lang. As always, Woolworths. Yun, nakapasok na kami dito. Sobrang laki ng Woolworths nila. Very nice. And what's its best here is hindi lang siya Woolworths, may ibang stores din siya sa loob. Malaki siya, para siyang mall. So sabi ko kay Afam, wala akong makitang food sa akin, kaya bumili na lang ako ng sushi sa after namin maghulis. Hindi ko na ipinakita. So dito yun, na-amaze kami kasi nga sa Sydney walang tram, like tram on the same highway which cars can drive as well, because dito sa Sydney is may different daanan yung trams nila. And dito sa Melbourne, dising lang yung daanan ng tram tsaka ng car. So super risky yun. Yung nakikita nyo may tram na dumaan. Yan. Super risky. Tapos sabi ni Jusawa, ito yung pinaka-hate niya dito sa Melbourne kasi nga mix yung tram tsaka car. But ito yung time na I think this is for just the tram only, but meron talagang point na
mag-merge yung daanan ng tram at saka ng yung cars. Tas very talaga kami dyan, like yun, panigurado na safe lang yung dinadaamin namin. Tapos si Jusawa is, I think, nagda-drive lang siya ng 40 speed at that time kasi nga sobrang scary talaga. Nag-merge yung train, yung vehicle, tas hindi mo sure if pwede ka bang lumagpas sa tram, which is yung overtake kumbaga. So, ka if sino yung unang dumaan, tram ba or vehicle, give way, ganun. So, always kami talaga nag-give way. Kasi hindi kami lumalampas sa tram kasi super risky. Kaya nga nag-stop yung tram, dumiretso na lang kami. Right, kung mapapansin nyo, sobrang para sa akin medyo dirty siya kasi maraming nasa, yung mga wires sa taas. Kasi dito sa Sydney, hindi mo siya gaano makikita, hindi mo gaano mapapansin yung mga wires na nasa itaas. Meron naman, pero very rare. Kita mo yung tram, di ba? Yan yung sinasabi ko, di ba? May vehicle sa likod. Nagbe-merge talaga siya. That ito yung lane na dinaanan namin. Wala kaming options. Saan pa kami dadaan? Ito lang yung main daanan, which is the way for the tram. Okay guys, dito na lang muna tayo kasi napagod na akong mag-voice over. I'll see you again in the next video to our birthday travel. Bye! See you! Okay guys, see you for part 2. Tinatamad na ako mag-voice over. Ang hirap pala ng ganito. Hirap mag-create kung anong pwedeng isalita. Okay, bukas na ulit. Sa susunod na video na ulit. Bye!